Hi Ma'am Nix. Ako po ulit ito si Beng. Gusto ko lang talaga to i-share sa'yo. Ito yung huling beses na naka-experience ako sa aswang. Sana talaga, yun na ang last. Uumpisahan ko ang kwento year 2011. Dalawa na po ang anak ko noon. Parehas pong babae. Si Angel na 5 years old at si Yana na 4 years old that time. Nagdesisyon po kaming mag-asawa na mag-anak pa ng isa. Baka sakaling lalaki na. Kaya yun po, nag-try kami ulit na mabuntis ako. Sa ilang buwan na pagsubok namin na makabuo, sa wakas, nabuntis po ako. Buwan ng November 2011. Siyempre sobrang saya po namin nung nalaman ng buntis na ako. Kasabay ng pag-asang sana, lalaki na. Sa city po kami nakatira, kaya sinong mag-aakala na mararanasan ko ang ganung katatakutan. Nagumpisa ang lahat buwan ng February 2012. Alas 2 ng madaling araw nung unang mangyari yung paramdam ng aswang. Sa sala kami natulog ng dalawang anak ko kasi nasira ang aircon sa kwarto namin nung time na yon. At yung sa sala lang ang available kaya doon na lang kami naglatag ng foam at natulog. Wala nun ang asawa ko dahil umattend siya ng reunion sa batch nila noong high school. Yung bayaw ko lang ang kasama namin na tulog na nasa kwarto niya dahil lasing. Nung umpisa, akala ko may pusa lang na kumakalmot sa pinto. Pero habang tumatagal, palakas na po ng palakas ang pagkalmot sa pinto, Ma'am Nix. Gusto ko silipin sa salamin ng bintana pero naunahan na po ako ng takot. Habang lumipas na siguro ang 15 minutes, di pa rin tumigil ang pagkalmot sa pinto. Nagising na din ang dalawang anak ko at umiiyak na sa takot. Nagtatanong na sila kung ano daw yun. Binubulungan ko sila na wag mag-ingay kasi parang may something sa labas. Di naman ako makakilos nun dahil naninigas na din ang tiyan ko. Kung sa sobrang nerbiyos, hindi ko alam. Hanggang sa lumagabog na ang pinto, kaya pinilit kong tumayo para katukoy ng bayaw ko. Ilang minuto pa ako kumakatok bago siya nagising. Narinig ng bayaw ko ang pagkalmot sa pinto, kaya galit na galit niya itong binuksan. Pero isang itim na pusa lang daw ang nakita niyang tumatakbo palabas ng gate. Nagalit pa nga ang bayaw ko nun sa akin dahil naistorbo ko raw ang tulog niya. Pero nung nakita niya ang mga anak ko na umiiyak sa takot, kumalma din naman agad siya at inalo ang mga bata para tumahan. Sabi nung anak kong si Angel habang umiiyak, "Tatoy, nakita mo po ang monster?" habang humihikbi pa rin. Sumagot naman ang bayaw ko nun na si Kuya Arthur ng, "Wala na, umalis na ang monster. Natakot yata kay Tatoy," habang tumatawa. Pagkatapos nun ay kumalma na din ang mga anak ko, kaya pinatulog ko na ulit sila. Habang ako ay nakikiramdam pa rin at di na nakatulog hanggang mag-umaga. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko ang nangyari. Alam ko na hindi siya naniniwala, pero dahil taga Bicol lang nanay niya, sinabihan siya nitong wag isa walang bahala ang nangyari. Simula noon, hindi na ako nagpapaabot ng alas 6 sa labas ng bahay. Palaging sinasabi ng biyenan ko na naririnig niya daw ang tunog ng ik-ik. Paikot-ikot sa puno ng talisay at mangga. Kahit po kasi sa subdivision kami nakatira, may 4 na puno pong nakapalibot sa bahay namin. Mangga, talisay, guyabano at kamyas. Pero mula nun, puro huni na lang naman ang naririnig namin at hindi na lumalapit pa sa bahay. Dahil na din siguro sa mga pangontra na nilagay ng biyenan ko, gaya ng bawang, walis tingting at sanga ng suha. Pagkatapos nun, okay na sana hanggang sa sumapit ang buwan ng Hunyo. Pasukan na po nun. Papasok na ang panganay namin sa elementarya. Mag-grade 1 na siya nun, habang si Yana naman ay kinder. 7 months na ang tiyan ko nun, kaya nagpasya kami na lumipat na lang ng bahay malapit sa school ng mga bata dahil nahihirapan na din ako na magbiyahe sa sobrang laki ng tiyan ko. Sa makatuwid, natuloy kaming lumipat ng bahay, Ma'am Nix. Bayan na talaga siya. Malapit sa lahat yung apartment na nakuha namin. Medyo pricey siya dahil napapalibutan siya ng commercial establishments. Lahat walking distance lang. Malapit sa klinik ng OB ko, ospital, kapitolyo, police station, palengke, malls, at higit sa lahat, malapit sa school ng mga anak ko. Nung time na yon, kampante na ako na safe na ako doon kasi nga puro matataas ang gusali na nakapalibot sa amin at wala ng puno. Pero sa di inaasahan, mas malala pa pala ang mararanasan namin doon. Unang linggo namin sa apartment,
tahimik naman. Friendly ang mga kapitbahay. Pero ang pinagtataka ko, ang sobrang alinsangan sa gabi kahit may aircon naman. Sa isip-isip ko, dahil nga buntis ay normal na mainitan ng pakiramdam. Pero yung pakiramdam ko, halos hindi na ako makahinga sa sobrang init, Ma'am Nix. Tapos sinasabayan pa ng paninigas at bahagyang pagsakit ng tiyan ko. Nung unang 3 gabi, hinayaan ko lang. Hanggang isang umaga, kinausap ako ng kapitbahay naming pulis. Sabi ni Sir Darwin ang laki ng ibon sa terrace niyo kagabi, Neng. Nagulat nga ako nung nakita ko nung naninigarilyo ako. Magkatabi kasi kami ng unit, Ma'am Nix, kaya kitang-kita niya talaga ang terrace namin. Sabi niya nagulat daw siya nung biglang may malaking itim na ibon ang lumipad mula sa terrace namin. Natakot po ako sa sinabi ni Sir Darwin, kaya kinausap ng asawa ko ang nanay niya para samahan muna kami. Lumipas pa ang 1 linggo, malakas ang ulan ng gabing yon. Nasa taas na kami ng mga bata, samantalang nasa baba naman po ang nanay. Naguhugas daw nun ng kamay ang biyenan ko sa may lababo dahil kagagaling niya lang magtapon ng basura sa labas. Nakalimutan niyang isara ang pinto habang naguhugas. Napansin niya ang isang lalaking nakaitim ang unti-unti nang pumapasok sa pintuan namin. Paglingon niya, kalahati na daw ng katawan ng lalaki ang nakapasok. Ang sabi ng nanay pagkakita niya daw sa lalaki, namumula daw ang mata, nakapurong itim na damit at pantalon ng lalaki, tapos nakayapak lang, puro putik pa raw ang paa. Sa gulat ng biyenan ko, nadampot niya raw agad ang malaking kutsilyo at tinutok paharap sa direksyon ng lalaki. Titig na titig daw ito sa kanya, habang namumula at nanglilisik ang mata. Ang description pa ng nanay sa lalaki, mukhang baliw na adik dahil sa itsura nito at tumutulo pa raw ang laway. Nung sumigaw si nanay at tinawag ako, napatingala raw ang lalaki sa taas namin, kaya sumigaw ulit si nanay ng tulong, dahilan para unti-unting umatras ang lalaki palabas. Nung nakita niya na nakalabas na ng tuluyan ng lalaki, ay dali-dali siyang sumilip sa labas bago mabilis na sinara ang pinto. Saka lang daw siya nakaramdam ng takot nang ma-realize niyang paano nakapasok sa compound ang lalaki. Napakataas ng gate. Walang grills yun dahil parang makapal na stainless ang pinakadahon ng gate at nakalaki ito palagi. Kailangan mo talagang gumamit ng susi bago ka makapasok sa maliit na pinto ng gate. Kaya nga may kanya-kanyang susi ang mga tenants para iwas abala sa ibang nakatira. Kaya hindi din siya nag-aalala na hindi niya agad naisara ang pinto ng bahay dahil alam niyang wala namang basta makakapasok. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw na magdamag ding iyon. Bigla nilang sumakit ang tiyan ko at dinugo ako. Hindi ako agad nakalabas ng bahay sa takot ko sa lalaking kinikwento ng biyenan ko. Nung lumiwanag ang paligid mga 5:30 na noon ng umaga, ay agad ako nagpunta sa ospital. Ang sabi ng doktor, bumukas na raw ang cervix ko at 1 cm na. Pwede na raw lumabas ang baby ko. Kaya tinurukan nila ako ng pampakapit dahil ayoko namang lumabas ang anak ko ng premature. Noon ko rin nalaman na lalaki ang pinagbubuntis ko, Ma'am Nix, kaya mas lalong nagdoble ingat talaga ako. Nang lumabas na ako ng ospital, in-advise sa akin ng doktor na mag-bed rest. Kaya sa halip na sa kwarto sa taas, ay sa sala na lang ako natutulog para na din iwas sa pag-akyat baba sa hagdan. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ay nangangamoy luya at bawang sa buong bahay namin, Ma'am Nix, dahil na din sa pag-iingat namin para makaiwas sa posibleng pagbisita ulit ng aswang. Lumipas pa ang halos 2 buwan. Nailuwal ko ng ligtas at napakalusog ang anak kong lalaki, si Ivan. Sa isip-isip ko, sa wakas nakaraos na ako. Pero may isa pang pangyayari ang hindi ko lubos may paliwanag hanggang sa ngayon. Unang linggo noon ni baby nang tumama ang bagyong habagat. August 2012 yun nangyari. Nasa taas na kami natutulog. Sa gilid ng kama namin nakalagay ang crib ni Ivan. Dikit na dikit yun sa kama, Ma'am Nix. Dikit as in, walang space dahil saktuhan lang talaga. Kahit unan or kumot, hindi lulusot sa pagitan nila. Isang madaling araw yon, umiyak si baby, kaya bumangon ako para i-breastfeed. Habang pinapadede ko siya ay nakahiga kami, kaya hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakaidlip nang marinig ko ulit na umiiyak ang anak ko. Pero parang ang layo-layo ng boses niya. Napabalikwas ako ng bangon, Ma'am Nix. Wala na sa tabi ang anak ko.
Lumingon ako sa asawa ko dahil akala ko kinuha niya. Ginising ko siya at sinabing nawawala si Ivan. Nagpanik na ako, Ma'am Nix. Pagtingin ko sa pinto ng kwarto, nakabukas na. Kaya agad lumabas ang asawa ko para itanong sa nanay niya kung kinuha ba ang bata. Pero tulog pa pala sila, katabi ang dalawa kong anak na babae. Umiiyak na ako noon dahil naririnig ko ang iyak ng baby ko. Pero parang ang layo-layo niya. Nang bigla akong naisip na sumilip sa ilalim ng kama namin. Andun ang baby ko, Ma'am Nix. Nasa pinakadulo ng ilalim ng kama. Agad ko siyang ginapang at kinuha. Pagkakita ko sa kanya, bukas na ang overall niya at nangingitim ang leeg at muka. Sobrang takot ko talaga noon, kaya dinala agad namin siya sa ospital. Normal naman ang resulta ng test niya. Sabi ng doktor, baka epekto raw yun ng pagkahulog, kaya nangitim. Pero ang malaking katanungan kung nahulog, o di sana nasa gilid ng paanan ng kama si Ivan. Paano siya nakarating sa dulo ng ulunan ng kama? 1 week pa lang siya noon. Imposible namang gumapang yun, di ba? Ganun pa man, nagpapasalamat na rin kami na okay siya. Ngayon po ay malaki na si Ivan. 11 years old na po siya at gagraduate na ng elementary with high honors. Maraming salamat po, Ma'am Nix, sa walang sawang pagbabasa ng mga kwento ko. More power po sa iyong channel and may God bless you more.